Kabilang sa mga panata ng mga Katoliko tuwing Semana Santa ang pagbibisita iglesia. Kamustahin po natin ang sitwasyon sa Manila Cathedral. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Vicky, ngayong gabi ay lalong dumagsa ang mga nananampalataya dito sa Manila Cathedral para magdasal at magsimba. Pero ngayong Huwebes Santo, mapa nagvivisita iglesia man o namamasyal ay talagang apektado ng mahal na langis. Taimtim na panalangin ang alay ng mga nagvisita iglesia sa bawat Station of the Cross sa Manila Cathedral. Maraming tao ang dumagsa sa kauna-unahang katedral sa Pilipinas. Kabilang sa kanila si Janine at kanyang mga kaibigan na nagpagawa pa ng pare-parehong t-shirt para sa kanilang bisita iglesia. Kanya-kanya ng panalangin, kanya-kanya ng mga pangarap, pero iisa lang din naman po yung gusto namin mangyari. Peace of mind para sa lahat sa bansa. 12 taon na raw nila itong ginagawa bilang pasasalamat at pag-alaala sa sakripisyo ni Jesucristo. Isa lang po yung reason kung ba't kami nagsama-sama is yung maranasan yung paghihirap kahit sa simpleng paraan lang po. Mahaba ang pila papasok sa simbahan. Isa-isa kasing chinecheck ang dalang gamit ng mga nananampalataya. May mga pulis at sundalo ding nagbabantay sa seguridad sa palibot ng simbahan. May libreng patubig pa para sa mga nagvivisita iglesia. Ngalay na sa pagbabike. Malayo pa yung pinanggalingan namin. Nakita ko may tubig naman. Isa rin ito sa mga dinaanan ng Mission de Colores na nagpetition walk sa Maynila. Pero ilan sa mga nananampalataya, nagbago ang nakagawian dahil sa taas ng presyo ng petrolyo, tulad ng pamilya ni Rolito. For the Visita Iglesia po last year kasi we do in provinces kasi like in Pampanga, Ilocos, and then dahil sa nagmahal ng gasolina ngayon and then we decided na lang na within NCR area na lang po. Ang importante naman daw ay ang kanilang panalangin at taus-pusong pag-alala sa kahalagahan ng sakripisyo ng Panginoon. Pero bukod sa mga namamanata, mayroon ring isinasabay ang pamamasyal sa Intramuros. Yun po talaga ang laging nasa isip namin na maraming magiging kliyente ang aming kalesa. Ang iba kasi, dito na lang sa Maynila na masyal imbis na magbakasyon sa mas malayong lugar dahil nga sa mahal na langis at mga bilihin. Kaya ang takbuhan nila sa mga libreng pasyalan tulad dito sa Luneta. Imbis na sana mas maginhawa yung pagpapamasyal namin. Parang medyo mas naging stressful siya dahil sa dulot ng kailangan naming mag-better na navigate. Maglakad na lang instead na sumakay-sakay or kailangan namin na i-strategize talaga kung paano kaming mamasyal sa Holy Week. Tipid-tipid na muna raw, mairaos lang ang ilang araw na walang pasok kasama ang pamilya. Vicky, ang misa sa tatlong silim sa paghahapunan ng Panginoon ay pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Hinugasan niya ang paa ng ilang katikista, mga pari, madre, lay preacher, Catholic vlogger, theology professor at nanay. Simbolo raw ito ng pagpapasalamat sa kanila para sa paghubog, pagbabahagi at pagpapahayag sa salita ng Diyos. Vicky, hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao. Ang pangungumpisal dito sa Manila Cathedral ay hanggang alas 12 ng hating gabi mamaya, kaya hanggang ganyang oras din bukas itong simbahan. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.